mga testigo niya laban sa akin at mga senador. Pangalawa, tututulan ko ang paglilihis at diversyon na ginagawa niya palayo sa kanya at sa Kamara. Pangatlo, hindi ko papayagang sirain ang mga senador pag away-awayin tayo at sirain ang institusyon ng Senado. Pangapat, pinaniniwalaan ko at saludo ako kay Sergeant Gutesa at iba pang katulad niya sa paglabas ng katotohanan. Panglima, hindi ako matatakot banggitin ng paulit-ulit ang kanyang pangalan. Yun na! Ayun na, ang plastika nangyari. Woo! Ang pamas ang datingan mo, boss. Ibang klase ka talaga. Yung kawalan ng sesyon sa Senado. Nagpasya ako na hindi pwede magpatuloy na walang sesyon ng Senado dahil nakasaad din sa saligang batas. Hindi pwedeng mag-adjourn ang Senado ng sosobra sa 3 araw nang hindi nagpapaalam sa kabilang kamara. Kahapon, kung hindi pa kami nagsesyon, lalabagin na namin yung provision na yun ng saligang batas. At kahapon, bagaman walang opisyal na pahayag, nagbigay na ng sulat si Senate President Cayetano na wala ng sesyon. Ang kailangan para ma-impeach ang isang opisyal? 2/3, 16. Okay? So, mga aresto na naman ng ano. So, ang 12 is 2/3 of 18. So, kung mga aresto sila ng 6 na senador, i-convict nila kung sino yung gusto nilang convict. Sasabihin nila, nakakulong yung 6 eh. So, ang quorum namin is based on 18. So, based on 18, 10 lang ang quorum. 12 is 2/3. Yan. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman tayo si Kuya Goods nyo nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung bell para laging updated sa ating mga video. Ito, bago natin na talakayin ang mga usapin ngayon, talagang matatawa ka na. Dahil sa kayabangan ni Erwin Tulfo, ang Senate ngayon ay makikita niyong may mga barigada na. Yung kagaya nila baga sa, sa Mendiola. Sa kahabaan ng rekto, yung pinakatumbok ng Mendiola na yon, ganyan na rin ang nangyari dito sa Senate, sa tapat ng Senate. Bakit sila natakot ata kayo sa bugso ng tao? Wag kasi kayo mag-aangas sa may babaeng may balbas. Ay, sa mga balalaking may balbas. Ito tayo eh. Nung nakikita nyo umaalma ang taong bayan, gawa-gawa na ng paraan. Naka-ready na ho sila. Para yan bukas. Sino ho ba kasi nagmamatapang? Akala ba namin kayo ay lalaban ng kailangan nyo pang magkakwelyuhan eh. Kukwelyuhan nyo. Nung nandito kami, nung araw na may hearing ang Senador Marcoleta at Alan Peter Cayetano, si SP, wala po ito. Nagtataka tayo ngayon, andito na. Dahil bukas magaganap yung yabang-yabang at katapang-tapangan di umano nito ni Ka Erwin Tulfo. Huwag masyado kasi maangas. Oo. Hindi ho entablado yung mga ginagawa nyo ngayon. Trabaho ng isang senador. At dapat ang isang senador ay respetado, kagalang-galang, at hindi makabasag pinggan dapat sa kabutihan. Parang tila kabaligtaran lahat ng ginagawa nyo eh. Andito na yung pananakot, andito na yung pambabraso, di umano, andito na yung kayabangan, halo-halo na lang. Pero bakit nyo pinalagyan ng barbed wire? Alam nga namang si Senator Alan Peter Cayetano magpalagay niyan. Siya ang Senate President. Hindi naman ho niya gagawin yan. Malamang sa takot nito ni Erwin Tulfo, eto na, gumawa na ho sila ng paraan. Pero wag ho kayong magsiga-sigaan ulit at sabihin na kukwelyohon niya si Senador Alan Peter Cayetano at kakalad ka rin nyo di umano si Senador Marcoleta. Ba makita nyo raw ang hinahanap nyong karami-rami na nangyari noon nung panahon na ayaw nila sa impeachment. Sila yung mga religious group na lumabas. Ito ho, dito nyo makikita na talagang takot sila.
takot itong mga grupo ng mga dorobo na pag bumulusok ang taong bayan, sila naman ang mabalikan. Kaya gumawa na ho ng paraan. Galing-galingan nyo. Ito pasadahan na natin. Dating Speaker Martin, kabilang sa imbitado sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Sino ba yung chairman dyan? Alamin nga natin, baka naman chairman-chairmanan lang yan, yung nagyayabang. Pinadalhan na ng imbitasyon si dating House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez para dumalo sa gaganaping Senate Blue Ribbon Committee hearing sa Lunes, June 8. Ito ay pangungunahan ng sinasabing bagong chairman Aray! ng Blue Ribbon na si Senator Erwin Tulfo. Kaya Samantala, pala gusto nila na imbitahan at gusto nila magpapel-papela na sila yung Blue Ribbon Chair. Ito na ho, pwede na lang ho baligtarin ang mga bagay-bagay na isiniwalat ng 18 Marines, na isiniwalat ng grupo ni Atty. Baligod at isiniwalat ng mga galing na mga former congressman patungkol dito sa nababalitang mastermind ng Pandodorobo. Ngayon, kung sikaling nga naman sila ang Blue Ribbon Chairman, makakapagtanong sila ng gusto nila at magagawan rin nila ng kwento ang mga bagay-bagay na pwede nilang pasinungalingan. Yan ang nakikita natin dito, sabi ni Aling Ledesma. Kaya nilang manipulahin niya kasi ito na raw yung chair eh. Ano chair? Chair! Wow, chairman. Pero yung kapatid nito hindi bilib sa kanya eh. Kasi merong pahayag yung kapatid niya na hindi hubilib sa kanya. Hanapin ko yung video Ay, nakalimutan ko nga pala. Andyan po yung join button. Pumindot-pindot lang po kayo. At sa dulo ng ating video, yung shoutout segment natin, mag-comment lang po kayo na mag-comment kasi natatabunan ho talaga. Hindi ko na alam kung saan ko hahanapin. Gusto ko man kayong basahin ng mga pangalan nyo at i-shoutout, natatabunan. Kaya mag-comment kayo, damihan nyo ng pag-comment. Mr. Chair, ano pa? nire-review pa ng komite ang listahan ng resource persons at tinitingnan kung kasama sa iimbitahan ang 18 dating sundalo. Hindi ho atin sa Blue Ribbon Committee nyo kasi hindi naman kayo yung legit. Nagpapanggap lang ho kayo para mailihis, sabi ni Aling Madrigal, para mailihis nyo ang usapin na naman. Kasi kung magpapatawag na naman sila at sasabihin na ito si Balulong ay hindi na kasapi at pwede na lang pasinungalingan eh. Okay, ganto. Sige, wag na ho kayo umati sa susunod. Ganun lang yan. Kaya wag nyo kaming paandaran Kung ngayon ay nalalabas na yung mga pangalan nyo, bakit hindi nyo ginawa noon? At ngayon magbibida-bidahan kayo dahil hinawakan nyo na ang Blue Ribbon. Bakit ba gusto nyo hawakan ng liderato? Bakit ba gusto nyo hawakan ng pagka-chairman ng Blue Ribbon? Tapos magpapatawag kayo sa split of time, papatawag nyo si Martin. Para saan? Ito naman ang tanong. Ang tanong, Martin, pupunta ka ba bukas? Nagtatanong lang ho tayo. Paano kung hindi? Sasabihin na naman nila, meron namang hong karapatan itong mga congressman dahil meron tayong imparliamentary. Ganyan ang iyayabang nila. Mayroong imparliamentary courtesy at wala tayong magagawa kung hindi sila dumating. Ganon ang kanilang banat. Ang mga kongresista at dating mamabatas na hinatira ng maleta, dito tayo maniwala. Sa isiniwalat ng 18 Marines. Kasi pinangalanan at may listahan. Ngayon, ano eksena nila dyan sa Blue Ribbon Committee kuno nila na pinamumunuan ni Mr. Ben Dalo? Mr. Ben Dalo! Naalala niyo ba yung usapin doon sa North Green Hills na itong si Mr. Ben Dalo nakikipagtalo doon sa kasamahan, doon sa mga kabarangay niya at tila baga parang nagkaroon na sila ng diskusyon. Kaya naman pala yung pangalan nito, Bantot na Bantot. Iba naman pala kasi yung ugali nito, sabi ni Aling Marie. Kapitbahay niya daw yan dyan sa Green Hills. Sasabi, kakasuhan kita. Di ba? Matatapang yung mga taga Green Hills.
Listahan ng mga mandarambong at magnanakaw sa kaban ng bayan, pinangalanan. Isiniwalat din po ng 18 dating sundalo ang kongresista at dating mambabatas na kanilang hinatiran ng maleta. Kabilang na raw po dito sina Presidential Son at Representative Sandro Marcos, Terry Ridon, Jervin Luistro, dating Congresswoman Arlene Brosas, Benny Abante, Sia Alonto Adjong, Congressman Jose Pepito Alvarez, dating Congressman Ace Barbers, Joel Chua, dating Congressman Dan Fernandez, Janet Garin, dating Congressman Raul Manuel at dating Congresswoman Stella Kimbo. Sa pag-uusisa ng mga senador, lumantad na kabilang ang umano'y tirahan ng Pangulong Marcos sa Paway, Ilocos Norte sa hinatiran ng maleta ng mga dating sundalo. Aray, hindi lang sila nag-iisa. Sama-sama silang mga drobo. May pangulo na nadadawit. Sino ba ang leader dito? Mastermind ang may kinalaman. Magnanakaw ba ang tawag dyan? Composer, singer na, no? Pwede tayo kumanta, ha? Oo. Ngayon lang nasiwalat ang mga magnanakaw. Ito may balita. Maaari daw ho magtambal itong si Ate Lenny, kung tawagin nila Ate Lenny, ng Bicol, at itong si Pangulo. Ha? Magtatambal kayo? Anong mangyayari dyan? Kinain mo ang suka o kinain mo ang etchas? Di ba? Gumagawa na naman sila ho ng tandem. Kung ito ay matutuloy, ano tawag sa inyo? Kain suka? O kain etchas? Nung unang panahon na sila ay magkalaban sa politika, nagbabakbakan hanggang sa magkaroon ng mga kasuhan dyan sa Comelec, ngayon magtatambalan kayo. Wow! 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 Nakakalorke, mga kasama. Ibang klase ho ang mga tema nito mga ito. Para lang sa mga pansariling interes at para hindi mabalikan ni Bibi Sara kung sakasakaling si Bibi Sara ho ay maupo sa 2028, gumagawa na ho sila ng paraan para manatili sa pwesto at makakuha na ng depensa sa kanilang mga baho at ginawang mga pandodorobo. Tandaan nyo ho, sobrang yung ginipit ang mga Duterte hanggang ngayon. Ang matandang Duterte ay nandun pa sa dahig. 1 taon na ho nakakalipas. Ganyan din ang gagawin sa inyo. Hanggang doon, tandaan nyo, pasalamat kayo na napalibing nyo ang tatay nyo sa tulong ni Tatay Digong. Ngayon, sa pangyayaring ito, baka pag kayo ay baka nako, wala na ho magpapaano. Wala na hong kakampi at para mapailibing doon yung tatay nyo. Kung sakaling mangyari na naman, yung mga bawal at hindi kayo payagan dyan sa mga bagay-bagay na yan. Tandaan nyo, ginawa nyo sa Duterte. Sinobrahan nyo ang panggigipit, tinarantad. Kahit magkampi-kampihan pa ho kayo, wala na ho kayo makukuhang simpatya sa taong bayan. Yung 32 million, nadagdagan pa ho yun. For your information, kahit sino ho ang endorso nyo, kahit sino pa ang sabihan yung lumaban kay BP Sara, ang mangyayari ito lang. Landslide na ho si BP Sara ngayon pa lang. Tandaan nyo yan. Kaya kayo, wala na kayong magagawa kahit sino pang ipantapat nyo kay BP Sara. Aray mo. Diba? Prof. Tikiya, nagbabala pag may inumbrahan ng Malacanang na presiding officer, nakakatakot yun. Pwedeng mangyari. Diba? Kasi sila nga ang may hawak ng bit eh. Kung ito ay gagamitin nila para talagang ma-convict si BP Sara dito sa hiniaan nilang impeachment, at kinumpasan ng Malacanang, pwede mangyari. Ngayon, sino ba ang presiding officer? Ang tanong dito, sino ba ang Senate President? Yun lang naman ang magsisilbing presiding officer eh. Wala nang iba. Kaya nila kinuha ang liderato, kaya nila kinuha at ninakaw at ginawa ng kwento yung eleksyon daw o yung botohan na bawal na hindi sila nakakuha ng tracing vote
Anong nangyari? Turo-turo lang. O ikaw president, Senate President, o ikaw pro contempore, o ikaw yung ulaga ng Senado, o ikaw. O, yan ang ginawa nila. Diba? Nagturo-turo, o nanumpa yung mga unggoy, akala mo, totoo. Gusto nyo paniwalayan ng taong bayan? Wow! Palakpakan! Ang gagaling nyo manloko. Ito pa nakakatakot, ha? O, may pasok lang, mamaya natin na pasok itong kay Prof. Tikia. Nakakatakot pa dito, merong ugong-ugong kung ito ay bukas mangyayari sa susunod na araw, susunod na panahon, meron daw ito ay kuro-kuro, kwentong kutsero. Nabasa ko lang. Ay, pakita nga muna natin. Wala na ata dito eh. 3 B raw, 3 B. Ang posibleng lumipat dito sa bulok na 12. Kung 3 B ang lilipat, 15 pa lang sila. Tama? 15 pa lang sila kasi 12 yung bulok ngayon eh. Kung 3 B ay lilipat ngayon, di 15. Asan yung isa? Para makonvict nyo si BP Sara. Pero, ang katagang salita naman sana, o panghawakan nyo, yung matalighagang, yung parang, hindi matalighagang salita, ano bang tawag doon? Panghahawakan nyo yung kredibilidad nyo. Ayun, matalinghaga ka dyan. Yung kredibilidad nyo na bumoto kayo dito at sumama kayo kala Senador Alan Peter Cayetano, ngayon sasabihin nyo, lilipat kayo ng kwento, lilipat kayo ng bakod, para saan? Ano kwento na yan? Hindi, may mapag-usapan lang kasi merong ugong-ugong na 3 biraw ay lilipat daw ng kampo. Sino ba yung lilipat na 3 B? Kilala nyo ba yung 3 B? Pero anyway, dito muna tayo kay Prof. Tikia. Naipit ang mga kawani ng Senado, natatandaan niyo yung maze. Ito nung panahon ni yung pagtutunggali ni Senator Neftali Gonzales at Senator Ernie Maceda, may kumuha ng maze, yung linalagay. Kung wala kang maze, walang session. Pero dito, wala siguro nakaisip noon, pero nakakaawa yung mga empleyado ng Senado na willing namang magtrabaho dahil ang sabi nga nitong Gatchalian-led group, kailangan magtrabaho dahil magkano daw milyon-milyon ang nauubos kung hindi sila nagtatrabaho. And yet, nakita mo, nag-work from home, tapos nung nakita nila nakapasok yung grupo ni na Senator Cayetano, bigla na lang sinabi na hanggang alas 10 lamang, no? Nakakalungkot kasi kahit nagkaroon ng hearing, ang sinasabi nila, hindi daw tama yung hearing na yan kasi walang minutes, walang, parang walang nangyari, no? Nakakalungkot ito dahil trilyon na pondo ang nawawala na kontribusyon ng taong bayan. Yan. Hindi ba dapat yan talagang head-on na pag-usapan dahil hanggat hindi yan na iaayos, ang taong bayan, sa tingin mo kaya mas gugustuhin nating magbayad ng ating mga buwis, no? Kung ang buwis natin napupunta kung saan-saan, bakit tayo papayag ng ganyan hanggat hindi tayo sinasagot? Ano ba talaga nangyari sa ating pera? Tsaka yung kanilang ipinasa agad na rules sa impeachment, yung pag-amyenda, patunay ba yun na, Prof, na kinikilala pa rin nila na Senate President itong si Cayetano? Kasi sabi doon na parang pwedeng humalili in case na wala. Yan ha. Well, kasi sa tingin ko, mahihirapan yung grupo ni na Senator Gatchalian maghanap ng presiding officer. Dadalwa lang ang abogado dyan, si Senator Kiko Pangilinan at si Senator Chis Escudero. Hindi ko alam kung tatanggapin si Senator Chis Escudero ng inalsan niya para siya ang maging presiding officer, no? Alam rin naman natin ang kakulangan sa eksperyensya ni Senator Kiko Pangilinan. So, hindi ko alam kung ano itong ginawa nila na inopen nila. Kasi pag inopen mo yan at hindi ka sumunod sa saligang batas, ibig sabihin, meron silang papaboran. O merong inunumbra ang Malacanang para maging presiding officer. Yun ang nakakatakot. Tama. Opo. Tsaka isa din sa mga napuna, grabe yung mga netizen, no?
kasi sila yung nakakita. Matatandaan nyo po, nagpaliwanag po itong si Mig Zubiri bago lang matapos ang Mayo sa isang parang message yata doon sa Bukidnon na talagang nagalit siya doon sa pagtatraidor daw sa kanya, no? Pero napansin nila na yung isa sa mga nagtraidor sa kanya kasi 'di ba ang pumalit sa kanya itong si Senador Chis Escudero, nakita nila unang Magkakasama sila, ganon. Napag-usapan na natin. Alam ba, ito, naipasok ni Kuya Admar yan. Total naman, naipasok mo yan. Baliktaw na natin. Kung sino ba yung umagaw ng posisyon ni Tony Migs. Ngayon, nung parang biglang lumabas ito, nung nakarang araw at sumapi na dito sa bulok na 12, parang nabuhayan sila ng ng loob. Akala naman nila, tuwan-tuwa yung taong bayan sa ginawa nila. Kasi kung may babalik nyo, ano ba yung mga binitawang salita nito ni Chis Escudero noon? 'Di ba? Hindi tayo magpapatinag. Lalaban tayo sa katotohanan. Hindi, ibalik lang natin para lang tayo magkaroon ng idea. Kasi ang yabang ng mamang ito noong panahon ng talaga nagyabang-yabangan, ito, pakinggan nyo. Ni Martin Romualdez. Kaya lalabanan ko siya at lahat ng panglilinlang niya. Una, papatunayan kung hindi totoo ang mga panggigipit at paninira ng mga testigo niya laban sa akin at mga senador. Pangalawa, tututulan ko ang paglilihis at diversyon na ginagawa niya palayo sa kanya at sa Kamara. Pangatlo, hindi ko papayagang sirain ang mga senador pag away-awayin tayo at sirain ang institusyon ng Senado. Pangapat, pinaniniwalaan ko at saludo ako kay Sergeant Gutesa at iba pang katulad niya sa paglabas ng katotohanan. Panglima, hindi ako matatakot banggitin ng paulit-ulit ang kanyang pangalan, Martin Romualdez. At ipaglalaban kong ipatawag at imbestigahan si Martin Romualdez at lahat ng kanyang mga kasangkot at kasama. Ginoong Pangulo, mga minamahal kong kababayan. Kung nais niyong lumitaw ang katotohanan, kung nais niyong panagutin ang tunay na salarin, kung nais po niyong makulong ang tunay na may kasalanan, huwag ninyong kampihan si Martin Romualdez. Punitin natin ang script ni Martin Romualdez. At higit sa lahat, huwag magpadala, huwag sabayan, huwag maniwala sa sarswela na nilalako ni Martin Romualdez. Yun na! Ayun na, ang plastika nangyari. Woo! Pampamas ang datingan mo, boss. Ibang klase ka talaga. Wag nyo na kaming pinagloloko. Yan yung dating nag-agawan ng posisyon sa pagka-Senate President. Biglang lumitaw. Wag daw natin pag-away-away ng mga senador. Hindi niya papayagan. Ano may mga pinagsasabi mo? Eto na. Kinamayan mo yung bulok na 11, sumapi ka pa, naging bulok na 12 na kayo. Ngayon, sino sasabihin nyo na sino ang nagpapagulo sa Senado? Sige. Kakaawa. Pag kayo naniwala pa sa mga politikong trapo, tapos ang karera ng Pilipinas. Diba? Meron pang sinabi yan dahil dahil ayaw niya raw yung pero tama naman, sayang ka. Akala ko ikaw yung taong maninindigan para sa katotohanan. Mas bumilib pa ako, kanino? Mas bumilib pa ako kay Senador Chis Escudero ay kay Senador Jinggoy Estrada Napabilib pa ako ng mama na yun kaysa dito sa tao na to. Magaling lang pala sa boka, At sabi ni Aling Ledesma sa panaginip niya, na panaginipan niya raw ito Nang Huwag na natin ikwento, baka kasi, pumunta raw daw ito, doon. Alam niyo ba yung kwento na yon? Kung alam niyo yung kwento na yon, i-komento niyo dyan sa comment section. Mama, baka naman biglang kumakambyo ka na ata. Akala ko kasi nagtapang-tapangan ka rin. Ngayon, kambyo ka rin.
kalaunan. Ito kasi ang kanyang paliwanag naman ngayon. Ano ba yung paliwanag niya ngayon? Dapat nung parang ako kung ito lang ang tawag nito, kung ito lang ang ito lang ang senador na tatakbo, hindi ko na iboboto. Wala walang paninindigan eh. Mahirap po yung decision na lumipat po kayo sa kabila, essentially. Nagpasya ako na itigil na yung kawalan ng sesyon sa Senado. Nagpasya ako na hindi pwede magpatuloy na walang sesyon ng Senado dahil nakasaad din sa saligang batas. Hindi pwedeng mag-adjourn ang Senado ng sosobra sa 3 araw nang hindi nagpapaalam sa kabilang kamara. Kahapon, kung hindi pa kami nagsesyon, lalabagin na namin yung provision na yun ng saligang batas. At kahapon, bagaman walang opisyal na pahayag, nagbigay na ng sulat si Senate President Cayetano na wala ng sesyon. So, kinailangan talagang mag-convene na ang Senado kahapon. Naniniwala ba kayo? Dito sa, wow, mama, sinayang mo yung tiwala. Sayang! Andun ka na eh. Oo, sabagay, re-electionist ka naman, huwag ka mag-alala. Wala ka ng boto. Tingnan mo yung yung pahina mo, sarili mong pahina. Social media pahina mo. Wala ka na hong itatago sa taong bayan. Lagi ang sabi nila, last mo na yan, di ka na mananalo. Yun ang kanilang komento eh. Di ba? Ngayon, kung ito lang naman ang mga senador na tatakbo muli at tatakbo at kasama sa re-electionist, kayo na ho ang magpasya kung ano yung bibigay nyo sa kanila. Pampamas Award ang datingan ng mama. Hindi kagaya ng Senator Jinggoy, talagang ibang klase, no? Medyo sumisinghap-singhap siya noon sa harap ng mga camera, mga media, pero yung stand niya nandoon. Wala rin palang sasabihin maganda to si Escudero. Yung betlog nito, pumalo dito. Sayang ka! Oo, akala namin nandun ka na eh. Diba? Kita mo naman yung mga kakampi mo, yung sinamahan mo ngayon. Lahat sila tapos ang kwento sa politika. Lahat mababaho. Ngayon, may mga propaganda. Pupunta daw sa mga bahay-bahay, kumukuha na ho ng sipat, akala naman nila, susuportahan sila ng taong bayan. Galit ho yung taong bayan. Tsaka ho, pakisabi doon sa mga senador na mga nag-aangas-angasan dyan, sabi ni Aling Ledesma, kung bukas ho, matutuloy yung sinasabi niya, kukwelyuhan niya si Senador Alan Peter Cayetano, kukwelyuhan ba o kakalad ka rin? At si Senador Marcoleta, wag na ho silang magpalagay ng barikada. Kasi matatapang naman sila, di ba? Parang tila baga, anong nangyari biglang yung buntot siguro nabahag. Ganito kasi makikita niya parang bumahag yung buntot ng mama Di ba? Kung sino man nagpalagay niyan, sigurado may takot. Nakita niyo ba yung tao nung nakaraang Webes? Halos ho yung isang kalahati ng Jokno mapupuno na. Lalo na ngayon ito. Talagang yung simpatya ng taong bayan talagang nando nakatutok kay Senador Alan Peter Cayetano, Senador Marcoleta. At nung lumabas si Senador Marcoleta, sigawan ng tao. Yan ang tao may paninindigan, hindi ka iiwan yan. Kaya yan sinasabi ko lagi sa sarili ko, pag ito niluklok o in-announce ni BP Sara na kanyang Vice President, talaga ho, buong kampanyahan, kahit ngayon, kahit sa sunod na araw, kahit matapos, kahit makaupo na si Senador Marcoleta, lagi ko siyang ikakampanya. Way back tayo doon sa Congress. Siya lang ang kaisa-isang congressman noon, na talagang bumakbak dito sa mga Tuadcom, Tricom, tsaka yung mga na bumabatikos, bumibira kay Bibi Sara. Hindi niya iniwan si Bibi Sara hanggang sa nakipag-away siya sa Hopya. Kasi kinuha yung Hopya Hindi nagpapaalam. Lang yan, ito si magnanakaw ng Hopya. Yung katabi niya, ninakaw yung Hopya. Kinakain pa ni Senador Marcoleta yun Kinain yung Hopya.
Hopya na nga lang eh, nanakawin pa, di ba? Nakipagbakbakan siya dyan. Siya yung bumoses hanggang sa naging senador siya. Sa tulong ng nakakaraming tao at sa tulong ng milyong-milyong Pilipino, naabot ni Senador Marcoleta ang ganyang posisyon. Hindi pa rin niya iniwanan si BP Sara. Di ba? Eh, hindi kagaya ng mga ibang ulupong dyan. Akala natin nagtapang-tapangan ng una, iiyak lang din pala. Pagkatapos, sasanib sa mga dorobo, nangihikayat pa. At isipin nyo meron pa rahong pakakasuhan. Pakasuhan nyo ng pakasuhan sila. Para sa susunod, kayo naman ang kakasuhan. Mga senador na ipakukulong para makonvict si Bibi Sara. Kita nyo, ito na naman yung balita na yan. Ayaw nila talagang tumigil. Meron naman silang ipakukulong. 12. Ilan ang kailangan para ma-impeach ang isang opisyal? 2/3, 16. Okay? So, mga aresto na naman ng ano. So, ang 12 is 2/3 of 18. So, kung mga aresto sila ng 6 na senador, i-convict nila kung sino yung gusto nilang convict. Sasabihin nila, nakakulong yung 6 eh. So, ang quorum namin is based on 18. So, based on 18, 10 lang ang quorum. 12 is 2/3. Yan ang kasunod nito. Anong kasunod? PIO con us. So hindi biro yung kasunod daw. Hindi to labanan ng si Soto o si Cayetano, si Gatchalian o si Cayetano, ang Malacanang at Senate. Hindi po future ng ating bansa. Tama. Ginugulo lang ito ng mga dorobo para hindi sila ma-back to you pagdating ng araw. For the meantime, dyan naman tayo magtatapos. At syempre, subscribe nyo si Mang Banat lagi ko itong sinasabi sa inyo. Ito ay magaling. Pwedeng ipatapat doon sa mga hinayip na nagmumura laban kay BP Sara. Si Mang Banat, kabago-bago pa lang pero talaga makikitaan mo na talaga na magaling at pwedeng ipantapat doon. Ayan ang kanyang channel. Subscribe nyo, Mang Banat. Sabihin niya, Mang Banat, andito na ako. Sinubscribe na kita. At kung umabot ka sa ating video, syempre yung shoutout segment natin, hindi naman tayo magtatapos hanggat di tayo nakapag-shoutout. Pasensya na po doon sa mga hindi pa na shoutout kaya dami-damihan nyo po yung pagkokomento nyo. Shoutout kay Marciana de la Cruz, shoutout po sa iyo. Berlita Kayanong, shoutout po sa inyo. Arlene Kayanan. Oscar Aquino, shoutout po. Wilma Tubio, shoutout po sa Hong Kong sa nanonood sa atin. Ma'am Julia Sugiyama, shoutout po, ma'am. Romulo Di Venegracia, shoutout po, sir. Ma'am Malu Mix Vlog, shoutout po sa iyo sa Hong Kong sa nanonood lagi araw-araw. Dindo Abarito, shoutout po. Paige Garcia, shoutout po. Jam Malagusan, shoutout po. Bahay ni Foda, shoutout po. Sonia Reyes, shoutout po sa inyo. Leticia Di Biase, shoutout po sa inyo. Mike Caserio, shoutout po. Ruel Lutero, shoutout po sa iyo. Lee 1493, shoutout po. Rod Sanchez, shoutout po sa inyo. Veronica Peralta, shoutout po. Teresita Pabian, shoutout po sa inyo. The New Society, shoutout po. Masi Ison, shoutout po sa inyo. D. Biscuit, shoutout po. Rogelito Dator, shoutout po sa inyo. Marjorie De Futurum, shoutout po. Ali Santos, Yumi Quintin, shoutout po sa inyo. Emmy Barrientos, May Lakul Dora, shoutout po sa inyo. Joselito Bondiba, shoutout po. Tarcelo Mundido, shoutout po sa inyo. Drop Eds, shoutout po sa inyo. Rogelito Cornelio, shoutout po. Federico Baldonado, shoutout po sa inyo. Maria de Marcial, tama ba? Maria del Marcial, shoutout po. Sani Alim, shoutout po sa inyo. Maganda Boomer, shoutout po sa inyo. Emmy Barrientos, shoutout po sa iyo. Teresita Pabilan, Pat Nojen, shoutout po sa inyo. Alberto Mateo, shoutout po. Reglando Fernandez, shoutout po sa inyo. Risa Hildore, shoutout po. Romil
Romilda Handa, shoutout po sa inyo. Eli Davila, shoutout po. Linda Francisco, shoutout po sa inyo. Teresa Macalino, shoutout po sa inyo. Danilo Lurin, shoutout po. Daryl Marfores, shoutout po sa inyo. Sayas, shoutout po. Melvin Borges, shoutout po sa inyo. Mari Bixato, shoutout po sa inyo. Derek, shoutout po. Manuel Falla, shoutout po sa inyo. Mario Pamintuan, shoutout po. Mardy Sabordo, shoutout po. Rogelio Ocero, shoutout po sa inyo. Efren Mirasol, shoutout po. James Abula, shoutout po. Eugenio Magallanes, shoutout po sa inyo. Arnold Vigilia, shoutout po sa inyo. Ray Mojica, shoutout po. Ray Cal, shoutout po. Alo, hello, shoutout po. Rudy Malabanan, shoutout po. Yan, kung umabot ka sa shoutout segment. At doon po sa hindi nababanggit ang pangalan, damihan niyo po yung pagkomento. Baka po natatabunan. Hanggang sa muli, pakilagay share ang aking paglalambing. Bye-bye!